kaligtasan nyo, patunayan lahat ng bagay. Doon kayo born again. Kung tunay kang born again, kailangan meron kayong intriga sa puso. Meron kayong intriga sa Word of God. Pag wala kayong intriga sa puso mo, sa Word of God, hindi mo talaga tinanggap si Kristo. Tinanggap mo lang, bukang bibig lang, nominal member ka lang. Ang tunay na born again, nag-repent ka from ignorance. Naintriga ka sa bawat paksa ng Bible. Lalo na yung mahalagang paksa, ito'y tungkol sa kaligtasan. Hindi nyo alam ang turo ng ete, hindi nyo alam ang turo ng iye. Ini-ignore nyo sila, barkadahan lang tayo sa church. Oh, kinigising ko kayo. Para kayo maging tunay na born again, kailangan yung salita ng Diyos patotohanan. Life and death na gusto nyong malaman, hindi baliwala lang, okay lang. Hindi masigit pa yan sa academic nyo, higit pa yan sa hanap buhay nyo. Yan ang tunay na born again. Ang tunay na born again, nag-repent ka from ignorance. Naintriga ka sa bawat paksa ng Bible. Lalo na yung mahalagang paksa, ito'y tungkol sa kaligtasan. Hindi nyo alam ang turo ng nagay, hindi nyo alam ang turo ng it. Ini-ignore nyo sila, barkadahan lang tayo sa church. Oh, kinigising ko kayo. Ang tunay na born again, nag-repent ka from ignorance. Naintriga ka sa bawat paksa ng Bible. Lalo na yung mahalagang paksa, ito'y tungkol sa kaligtasan. Hindi nyo alam ang turo ng ete, hindi nyo alam ang turo ng ini-ignore nyo sila, barkadahan lang tayo sa church. Oh, kinigising ko kayo. O yes, Lord, muli, narito kami, Panginoon, sama-sama nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadalangin sa isa't isa. At sana, Panginoon, ay bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng wisdom at knowledge upang patuloy namin maunawaan, Panginoon, ang mensahe ng kapanahonan ito. At sa mga magtatanong o mag-share, Panginoon, ay nagpusa na silang manghinawa na patuloy nila itong magawa, Panginoon, ang naayon sa puso nila, Panginoon. At kayo na po, Panginoon, bahalang mag-ingat at maggabay sa amin, maging sa aming mentor, ay kayo po, Panginoon, lagi magpala sa Kanya at maging sa Kanyang karamdaman, lalong-lalo, Panginoon, sa Kanyang mata na sana ito'y magkaroon ng mabilisang kagalingan. In Jesus' name, Amen. Di ba, marami nagsasabi, pag oras na born again ka na nga daw, lalo na sa ibang denominasyon, kumbaga, sure na rin yung kaligtasan mo. Paano nila masasabing ligtas na sila kung, halimbawa, born again na nga sila, nasa isa na silang denominasyon, pero gumagawa pa rin sila ng kasalanan, may kaligtasan pa rin ba sila?
Yun ba yung kaligtasan nila? Ito dapat natin sa puso natin bilang buhay Kristiyano kasi ibang church walang ganito eh. Kailangan meron kayo sa puso nyo na gusto nyo pag-aralan pagkakaiba nung OSAS. Ano ba yung anti-OSAS? Wala bang term dyan? Armenian lang yung alam natin sa English. Yung Tagalog lang na katawagan dun sa mga kasiguraduhan. Kung sa terminology ko, sa studio ko, kasiguraduhan yun eh. Internal security. Brother F, may idagdag ako dyan sa tanong ni Mama. Kasi, sabi nung By the way, artista silang trabaho lang to, walang personalan. Parang ang nila, halimbawa, katulad sa mga may profession na artista, singer, trabaho lang nila yon pero labas yun sa faith nila. Hindi yun kasali sa hindi sila yun. Pero yung ina-act nila, trabaho lang. Pero yung faith nila nandun. Yan ang madalas kasing nila, kalakatwiran nila na born again na sila. Kaya kung ano man ang ginagawa nila, hindi na rin yung magiging ng kasalanan nila. Kasi kagaya nga niyan, yung trabaho lang, walang personalan. Siguro hindi ito yung mga seryosong denominational na born again. May seryoso kasi. Itong mga seryoso, meron silang standard na okay lang yung worldly music. Okay lang yung babaw tayo Okay lang yung worldly music. Yung mga yung medyo may born again kuno. Yung mga nagpapakilala ng born again iba yung standard nila Sa kanila hindi kasalanan yung acting nila, drama nila, worldly music nila. Kasi iba yung standard nila. So pero ang siguro mga bold stars. Yung mga bold stars, syempre Katoliko yung iba doon, di ba? Kasi mas mahigpit yung born again ng denominasyon kaysa Katoliko. Yung mga Katoliko, parang okay, parang nila nare-rebuke yan Kung may rebuke man, mahina. Kaysa kanila, naniniwala sila sa Diyos, pero yung ginagawa na, trabaho lang. Hindi na tayo aabot diyan. Dito nung sa level ng denominasyon. Sa level ng denominasyon, wala namang kasalanan na ginagawa nila Hindi na magagawa. Siguro, yung paghubad, siguro na yan. Para sa kanila, tinutukoy ko yung born again, miyembro ng mga Victory, miyembro ng CCF, miyembro ng kung ano-ano pa. Hindi nila magagawa yung ginagawa ng mga bold stars, naghubad. Pero, hindi nila alam dun sa level nila, drama, etc. Mundo pa rin ang Diyos-Diyosan yan. Mundo pa rin ang Diyos-Diyosan yan. Satan season pa rin yan. So, ang tunay na born again, dati na nating turo, ay kailangan maging Berean. Hindi pwedeng tinanggap mo lang salita, bukang bibig mo, tinanggap mo si Jesus. Tapos na. Bukang bibig yun. Di ba? Sabi ni James, the demons also believe and tremble. So, meron silang standard Ano yung standard nila? Nagdidisipulo rin sila at kinikilala natin yan. Kung ano man ang standard nila, may tama, kailangan kunin natin yan. Yung mali, yung kakapusan, yung makontento. Yung mali nila, mali rin natin. Although, meron tayong lalim, wala sila. Meron silang disiplina na wala tayo. Kailangan natin kunin yung tama. Yung yung lalim na revelation natin, kailangan magamit natin. Ano yung disiplina na gagawin na? Gayahin natin. Okay? Gayahin natin. So, tulungan tayo sa isa't isa. Kasi, porque lang may pumalpak sa atin, suko na tayo. Lahat naman pumapalpak, di ba? So, let's say, meron naman willing. Huwag natin hayaan mamatay sa gutom yung nanghingi talaga ng pagkain. Ang topic natin ngayon, yung born again, sa unawa nila. So, yung tanong ni Dalagi, artista, yung tanong ni Ami, parang osas yun Pag tinanggap mo si Jesus, there's now no more condemnation. Hindi, ang problema, para sa atin, nangyari yan
tinanggap ko na si Kristo, kaya ligtas na ako. Ngayon, hindi ako naligtas sa gawa eh. O yan turo ng OSAS. Naligtas ako sa grasya ng Diyos. So iba pa yung grace, iba pa yung tungkol sa eternal security. Mga Baptist, no? Once saved, always saved. Yan yung tinatanong ni Amin, ha? Tinanggap na ako kay Kristo, ligtas na ako, hindi ako naligtas sa gawa. Oh. Ngayon, may magaling din magpaliwanag sa kanila. Kaya ka gumagawa kasi ligtas ka na. May utang na loob ka. Tama rin yan. Other side of the coin yan. Two sides of the coin. Parehong totoo ang Calvinist at Arminian. Parehong totoo na may eternal security at may conditional eternal security. Ang term pala natin, unconditional saka conditional. Anong unconditional? Ano mangyari? Ligtas ka. Di ba? Totoo rin yung conditional. Parehong totoo yan. Parehong nasa Bible yan. Ang problema, namimili lang sila ng, yan si Joseph Prince, no? May nakasabay ako sa sasakyan. Tuwang-tuwa sa revelation niya. Extreme grace daw turo niya. No? Pag saying extreme grace, kahit anong gawin mo, talagang ligtas ka eh. Ano yung traditional na turo sa pagiging born again? No? Mahabang Si Christ din daw yung ama nung na-born again siya, sabi ng ADD. Against si Eli Soriano sa turo na yan. Si Kristo yung ama. Binabakbakan niya yung oneness eh. Pero born again ang topic natin. Paano ma-born again? Sa end time daw, yung pagiging born again tumutukoy sa essential spiritual transformation. Isang rebirth sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos at yung faith mo kay Jesus Christ na nagiging dahilan daw para yung isang tao maging child of God at makapasok sa kingdom at mamuhay ng righteous. Yung mga believers daw, giintay ng pagbalik ni Kristo yung second coming para sa ultimate spiritual at bodily renewal na pinapakita daw yung contrast ng spiritual death at new life. Sa Protestant, yung born again daw na phrase ginagamit ng para ilarawan yung experience ng gaining faith in Jesus Christ. Ito daw yung moment kung kailan yung lahat ng tinuro sa kanila bilang Christians nagiging real at nagde-develop daw sila ng direct at personal relationship with God. So, yung pagiging born again daw, spiritual rebirth or regeneration ng human spirit na nagpapakita daw ng profound at personal transformation kapag tinanggap ng isang tao si Jesus Christ as Lord and Savior. Kadalasan daw sa pamamagitan ng inner work of the Holy Spirit. Nagbubunga daw yun ng new life at relationship with God. Okay. So, maganda yung paliwanag. Hindi yan mali. Protestante yan. Sa Catholic teaching, yung pagiging born again daw hindi single moment, kundi isang process na nagsisimula sa baptism, kung saan yung water at Holy Spirit daw nagpo-produce ng spiritual rebirth. Nililinis yung sin, ina-adapt yung tao sa God's family. Pinag-uugnay siya sa death and resurrection ni Christ. Na umahantong daw sa ongoing life of grace at conversion. Habang yung ilang Protestant traditions Parang daw pareho sa nakatuon paliwanag sa natin. personal decision, yung Catholics daw nakikita yung Actually, sacramental rebirth. simula lang to sa tanong. Konting taman ng Katoliko. Sa Katoliko, puro sakramento yan. Iba yung tuturo natin process eh. So, para yung term namin, process. Pero, ang process ko mas malawak yan. Beyond time pa yan. Logos yan. Part of God's predestination yan. Kasama si Kristo dyan. Kasama si Kristo sa process. Sakramento ng Katoliko yan. Mula baby hanggang paglaki. Puro sakramento nila. Pag wala sa sakramento nila, wala. Pero okay sana yung term. Pareho, it's a process. Hindi lang isang event. Sa Protestante kasi, or Pentecostal, sa mga nagpapatawag na born again, parang isang event lang yan. Pagtanggap kay Kristo. Aliban, kung ang nagtuturo Calvinista.
na pinili ka na. Sa INC brother rep, sabi Sige. dun yung Oo. pagiging born again daw hindi lang spiritual feeling kundi specific na nangangahulugan ang pagiging member ng church sa pamamagitan ng baptism. Yun daw yung simbolo ng new life of obedience sa sa commandments ng Diyos sa loob ng institution nila. Yung salvation dependent daw sa persevering in faith at church membership until the end. Habang yung ibang Christians daw nakikita to bilang spiritual regeneration by the Holy Spirit, inuugnay daw yun ng INC direkta sa pag-join sa church nila bilang path to redemption at entering God's kingdom. Kung kayo ay Berean noon pa, narinig nyo na ba? Ano yung pagkakaiba ng INC sa ibang church? So, of course, bukod sa Godhead na. Ano yung turo nila na iba? Na iba sila. Kapag ka-member ka ng Iglesia ni Cristo, pumasok ka sa church nila, yun ka lang ligtas. Itanong mo kay Eli, Biblia sasagot. Pero, ano yung nire-rebuke nila sa ibang church? INC pa tayo. Sa kanila lang Wala yung mo ng salvation. Wala mo na kay Elisoriano. Sila lang Oo, ligtas, tama Brother yan. F. Sa kanila lang ang salvation. Pero may dahilan sila eh. Oo. Yung Bakit? sa pangalan ng church Ano yung nila. batayan nila? Na sila lang ang ligtas. O, Ligtas daw sila kasi isang sabi pangasagot yan. Ano ra, basta naisunod daw yung pangalan nila sa ano na iglesia, sa book nila, siguradong ligtas na sila. Okay, yung pangalan, isang daya yan. No? Kaya sinasabi nilang ligtas sila kasi siya lang nila yung ligtas kasi yung pangalan lang daw nung iglesia nila yung nakasulat sa Biblia. Okay. Kailangan objective kayo, na. Yung ano nila, yung pagiging born again nila, yung ano lang nila, yung just ano lang, joining sa church lang. Tsaka pagiging member daw sa INC. Ngayon, mamaya papaliwanag ko bakit ko kayo tinatanong. Kasi part ng pagiging Berean, gusto nyo malaman ng pagkakaiba. Ibig sabihin, dati na kayong inaalam. Dati nyo nang inaalam yan. Ibig sabihin, kung dati hindi nyo inaalam, baka hindi pa kayo Berean, no? So, kailangan may hunger kayong alamin. Kung may hunger kayong alamin, kailangan yung report. Huwag kayo mahiya. Okay? Clue yan, clue. Yan ang gusto kong paliwanag nyo eh. Ano yung pamali nila sa ibang church? Siyempre, mali ang ibang church, sila yung tama. So, bukod sa Godhead, ano yung pinamamalian nila sa ibang church? Ilang pangalan, di pangalan. Isa yan. Pero masyadong pambatang pang-uto yan eh. Pambatang pang-uto. Kami may karatula Iglesia ni Cristo, kaya kami totoo. Lang sa karatula. Medyo pambatang pang-uto yan. Nauto nila yung mga inosente dyan. Pero, merong mas malalim magpaliwanag na may konting tama. Sabihin, nakikinigaw dati. Sa INC, kung kayo'y Berean, dapat kinukompare nyo na to dati. Siyempre, marami nang palabas ang INC sa TV, marami rin sa Facebook. So, pangkurot lang sa puso natin, panggising. Matagal na tayo sa church. Kung mula noon hanggang ngayon, hindi nyo pa alam ano ang batayan nila. Ibig sabihin, medyo traditionalist pa tayo. O nahubog tayo sa traditional ministry. Ano yung traditional ministry? Yung mga dating pastor na nag-kontra sa atin, hindi kayo matitrain maging Berean. Kasi ang traditional, hindi po nating makinig sa iba. Hindi po nating patunayan ang turo ng iba.
Kahit hindi nyo patunayan, basta subo-subo lang kayo sa pulpito. Ano ang paliwanag nila? Kaya mali kayo at tama sila. O mali ang ibang the church, tama sila. So, bilang berean, kailangan alam nyo yung batayan. Kung sa iba, nila kailangan malaman. Ito kailangan nyo malaman kasi malay mo, tama ang sinasabi nila. Ako pinakinggan ko na yan. At alam ko na yung paliwanag nila. Yung paliwanag nila, may kaunting tama, pero may daya. Nakasulat daw kasi sila sa Acts 20:28 na yung one true church, yung Church of Christ, minention. So sila daw yun. Tapos, ang paniwala nila na na-restore ng Diyos yung true church dahil kay Manalo. Tapos, yung mga apostol daw, nung namatay daw sila, nagkaroon ng apostasy. Tapos si Manalo ang nag-restore daw noong 1914. So, yung mga before 1914, tsaka outside INC, mga wala daw sa original plan ng Diyos. Yung sa akin, galing to sa ano nila sa website nila. So, naniniwala sila na yung membership lang ng pagiging INC yung way para makatanggap ng kaligtasan. Kasi, 'di ba? Para yung mga tao ay maligtas, kailangan pumasok sila kay Kristo or maging part sila ng body ni Kristo or ng church ni Kristo dun sa John 10 verse 9. Kasi yung church lang ni Kristo yung i-save niya or ililigtas niya. Hindi daw kasi magsisave si Kristo ng kung sino man na labas dun sa tinatawag nila na Church of Christ kasi magiging against daw yun sa law of God. So, yung law nga ng Diyos, diba, is nag-require na magbabayad yung mga makasalanan sa mga naging kasalanan nila. Ano daw yung pamalit ng INC sa protestante? Pag-rebuke, pang-refute. Kasi rejected nila, Brother F, yung Trinity. Yan, isa lang yun. Pero, ano pa yung pamalit nila? Hindi Saka lang yan. yung May may kinalaman last messenger din sila. Sa Protestante, Brother Francis, baka hindi ganyan. Sa Protestante, kailangan sumampalataya kay Kristo. So, rinirepute nila yan, yung INC, na kailangan pumasok sa church nila, maging member nila bago yun yung born again. Pero sa Protestante, hindi. Spiritual experience daw yan. Yan ay experience para maligtas sa pamagitan ng pananampalataya lang kay Kristo Jesus. Faith alone lang. Hindi kailangan pumasok sa church, sa building. Faith alone. Ito yung medyo tama ng INC. Pag ikaw ay born again, ikaw ay tumanggap kay Kristo by faith, dapat member ka ng isang church. Of course, sa Protestant, naniniwala rin sila yan sa mga iba-ibang churches. Pero, ang turo ng INC, kailangan iisang church lang. Tamaan yung pagkabere na tinuturo natin eh. Bakit? Hindi to kanya-kanyang baluarte. Iisa lang ang universal church. Since isa lang ang universal church, kung saan ka mapunta, isang Kristiyano ka, isang believer ka, ganun naniniwala din yung iba dyan. It's not a church membership. Pero sa turo ng INC, kailangan tumulong ka sa church. Kailangan part ka ng church. Same lang din ang Protestante at even Baptist, even lahat ng mga Presbyterian churches na sa kanila yung church lang nila yung nasa kaligtasan. Pare-parehas dyan yung INC kahit sila uniformity yan na ganun parehas. Pero ang iba doon sa ang hindi pinapaliwanag ng Protestante per se yan na kailangan mag-join sa kanila in order to be saved, born again. Ang sinasabi nila, by faith alone to Jesus Christ, yun yung salvation. Doon magkakaroon ng born again experience. Kaya nga ang born again experience nila, kailangan magkaroon ng faith in Jesus Christ, mabaptize, at mag-join doon sa church nila specifically. May one body lang, hindi kanya-kanya. Ang kaso nga lang, isang administration. Ito na nga yung topic. Sino yung magiging administration? Parang yan yung tinalakay ko. Paano yung administration of the Holy Spirit? May tao ba ginagamit? May tinanong ako sa kotse nung nakasakay kay Brother Eric. Tinanong ako siya, tingin ko INC yan eh. Hindi lang niya sinasabi INC siya. Ang tanong niya, meron bang isang tunay na church sa lupa?
pero hindi yan under isang administration. Kasi it's under the administration of the Holy Spirit. Yung administration ng Holy Spirit, hindi isang tao lang. Maraming tao ginagamit ang Holy Spirit, si Jesus Christ. Oh. So yan, ang topic niyan tungkol sa True Church. Ang topic natin pag-ibig. Si Worldwide Church of God ni Armstrong, meron pwede mag-report? Turo ni Herbert W. Armstrong na yung pagiging born again hindi present spiritual experience kundi isang future at literal transformation. Yung pagiging spirit being the return of Christ at pagpasok sa kingdom ng Diyos bilang immortal being, hindi na human. Kinontra niya yung mainstream Christianity na ayon sa kanya nagtuturo ng false gospel about Christ imbes na yung true message ng literal government of Christ na mangyayari lang daw after this new birth. Para kay Armstrong, yung born again state daw ay becoming spirit, not flesh and blood. Isang process na si Jesus lang yung fully naka-experience sa resurrection habang yung believers nag-iintay pa nito sa resurrection. Kay W. Armstrong ako nagkaroon ng inspiration. Yung born again ay sa resurrection. Yung binasa niya medyo detalyado eh. Isa process, no? Di pareho sa paliwanag ko, process. Yan yung gusto ko ituro. Ang born again, kasama si Kristo sa process. Yan ay process of God's okay? So, gusto ko maulit yung binasa niya. Follower of Jesus Christ, I am not seeking followers of my own. Okay. Para pare-pare lang sinabi niya tulad kay Barbanam. Pero, dito tayo sa sinabi ni Ed. Ang born again, naging spirit ka. Di ba sabi ni Ed? Yan ang sinabi niya, di ba? Magiging spirit ka. So, tayo, may isang lakbayin para maging eternal, maging katulad ng Diyos, maging katulad ng anghel, maging immortal. Hindi lang immortal, eternal. Yung part ng process na papunta dyan, yan ay isang mahabang process yan ng born again. Ang born again process pala, hindi lang isang process. Okay? Yan kay Herbert W. Armstrong, na. Yung nabasa ko dati, yung resurrection. Isa na rin yan. Na glorified body ka. Yung saksi niyo ba, ano yung pagkakaiba ng born again ng saksi niyo ba? Ang anawa nila, ang born again ay para lang sa 144,000. Piling grupo nga lang po yun. Pero nga po yung iba na hindi nga po born again ay mabubuhay nga po sa lupa, hindi sa langit. Yung sa saksi, 144,000 lang ma-born again. Magkaroon kayo ng hunger, pag-asa nyo, magkaroon ng hunger, patunayan lahat ang bagay. Doon kayo born again. Kung tunay kang born again, kailangan meron kang intriga sa puso. Meron kang intriga sa Word of God. Pag wala kang intriga sa puso mo, sa Word of God, hindi mo talaga tinanggap si Kristo. Tinanggap mo lang yung bukang bibig lang. Nominal member ka lang. Ang tunay na born again, nagrepent ka from ignorance. Kaya na-intriga ka sa bawat paksa ng Bible. Lalo na yung mahalagang paksa. Ito yung tungkol sa kaligtasan. Hindi nyo alam yun. Turo ng INC. Hindi nyo alam ang turo ng ADD. Ignore nyo sila. Barkadahan lang tayo sa church. O ginigising ko kayo para kayo maging tunay na born again. Kailangan yung salita ng Diyos, yung katotohanan, yung life and death na gusto nyo malaman, hindi bale, wala lang, okay lang, academic lang habol ko. Hindi, masigit pa yan sa academic nyo, higit pa yan sa hanap buhay nyo. Yan ang tunay na born again. Nakasulat yan sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Born by His divine word. Talagang naiintriga kayo, nagrepent kayo, naiyak kayo. Bakit naiyak? Let all the house of Israel know assuredly that you have crucified. Tanda ako nila sa krus, yun ang sugo ng Diyos. Hindi ang issue dyan yung sugo ng Diyos. Ang issue dyan, sarado sila, Nicolaita. Sarado isip nila. Hindi nila pinansin. O pwede ba kasalanan ng Israel, kasalanan nyo rin, ha? Hindi nila pinansin yung revelation na dumating.
bagong revelation, fresh revelation na dumating. Nakaabang sila sa fresh revelation, watcher sila. Pero ngayon palang in-emphasize na ano yung tunay na born again? Para sa akin ang tunay na born again, hindi ka walang pakialam. Hindi ka indifferent sa salita, sa word, sa Bible, sa mensahe, sa doktrina, sa pinapagawa. So, maraming warning ang Diyos kasi para hindi tayo mapahamak. Kung indifferent ka, mapapahamak ka rin, siyempre. Pero ang indifferent, yan yung daya ngayon sa mga churches. Uma-attend sila, wala silang pakialam kung tama ang sinabi o mali. Basta ni Francis mali. Sa turo ng iba, yung born again, sinabi mo lang tanggap mo si Kristo, born again ka na. Ganun lang. Immediate baptism. No? Halimbawa, yung mga oneness, baptize in Jesus' name. No? Tapos na. So, ang turo nating born again, yung process, ang dulo niya, hindi nandito sa lupa. Ang dulo niya nasa resurrection. Yung talata, isang talata na to, patunay, ang pag-work sa atin ng Diyos ay tuloy-tuloy. Ngayon, sa iba, sa traditional, pwede nila ilagay yung born again sa umpisa eh. Pero dahil born again, dahil yung luma nating kapanganakan ay makasalanan. Pero alam niyo ba ang born again, hindi lang yan sa salita. May physical talaga yan. So yung tinanong ni Nicodemo, papasok ba siya sa magulang niya, sa nanay niya para ipanganak muli? Physical lang iniisip ni Nicodemus na biglaan, resurrection, glorified body. Paano yung pagtanggap mo? Hindi ba biglaan yan? Hindi rin biglaan yan. Ang tanggap mo unti-unti. Pwedeng sabihin mo, mula sa araw na to, tinatanggap ko si Kristo. Pero sarili mo lang gawa yan. Ang tunay na tanggap, unti-unti yan, isang proseso yan. Sabi nga ni Pablo, bata pa, may proseso na ginagawa sa kanyang Diyos. Ganon din si Kristo. Psalm chapter 2, verse 7 ba yan? You thou art my God even from my mother's womb. Kahit si Kristo mula pa sa pagka-baby, nagsisimula yung proseso. Sa atin, lahat ng predestinado ng anak ng Diyos, simula pa pagka-baby, nagsisimula na yung proseso hanggang sa resurrection. Itong this day have begotten thee, yan ba yung baby o yan ay baptism? 2:10. Sabihin ko lang, na anggol, meron ng pagiging born. Yan, pwede ba tawagin born again? Yung salitang born again, dati, unconscious logos siya. Pero, ang pahiwatig ng darating na Kristo, hindi previous conscious existence ng Kristo Kung hindi, for prefiguration, foreshadowing. Pero parang na-born again ng Kristo in a sense na, sa mga propeta na-born again ng mga Kristo, sa pangitain lang yan, sa pahiwatig, sa foreshadowing. Pero nung si Kristo ay nabuo sa sinapupunan ni Maria, part ng process ng born again yan, ni Kristo. Bakit? Si Kristo ay nabuo sa sinapupunan, at yan ay sabi sa Psalms 22:10, Thou art my God from my mother's womb. Ngayon, mula doon sa Psalms 22, lumalaki siya. Yung bawat training sa kanya, part ng process ng pagiging born in the Word. So, lumalago siya sa Word. Luke 2:40, Luke 2:52. He increased in wisdom, being born not of corruptible seed, but of the, what natutunan mo, part ng born again process yan. 4. The son is not an heir, hindi siya tagapagmana, but is under tutors and governors. Bagamat dapat ka maging tagapagmana, pero hindi ka pa magmamana until ikaw ay makatanggap ng training, pumasa sa training. Pakita nga yung Isaiah 9:6. So meron sa inyo makakabasa. Isaiah 9:6,
For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yung born again prophecy sa Isaiah 9:6. Bawat step of the way, bawat bahagi ng proseso mo, part ng born again process yan. So biblically, marami tayong talata. Dito muna tayo sa creation nature. Ano yung sabi sa letter B? Immortal jellyfish. Yung immortal jellyfish daw, most jellyfish meron silang fixed lifespan. Yung iba, hours lang o several months. Pero yung immortal jellyfish, ito lang yung known animal na kayang i-reverse yung life cycle niya. Instead na mamatay siya, pwede siyang bumalik sa baby form na polyp kahit naging adult jellyfish na. Nangyayari to sa special transformation kung saan yung cells niya nagpapalit ng roles. So, na-discover ng scientist na pwedeng mangyari yung reversal na to sa kahit anong age ng jellyfish. Lalo na kapag yung jellyfish under stress gaya ng starvation o yung pag-iba ng temperature o pagbabago sa salt levels or physical injury. Sa process na to, yung body ng jellyfish nagbe-breakdown, nagiging parang temporary cyst, tapos nagiging polyp ulit. May ibang adult jellyfish na diretso nagiging polyp nang hindi na lumalampas sa cyst stage. So, within a few days, yung mga polyps lumalaki, nagmumultiply sila, tapos bumubuo sila ng colonies. Tapos eventually, nagproproduce ulit ng new jellyfish, kaya restart ulit yung life cycle. Sa experiment, nangyayari din to kahit walang stress o injury. So dahil kaya niyang i-restart yung buhay niya instead na mamatay, yung immortal jellyfish considered na biologically immortal. May special ability din to na i-reset yung cellular aging dahil yung telomeres nito ay hindi siya agad umiiksi. Maraming halimbawa sa nature na cycle, life cycle na. Lahat yan puro born again. Yung pakipaliwanag yung spring cycle, spring and fall. Pakipaliwanag, yung mundo, nangyari sa mundo, nagre-rebirth yan eh. Kaya makita nyo si Kristo, part na ng resurrection ni Kristo yan eh. Spring. Tinaunang Diyos yan. Kaya mag-dominion tayo yan. 4 seasons in spring, summer, autumn, fall. Sa spring, namumulaklak yung mga, yung nature, tas parang new beginning na nature. Sa summer, mainit, mainit. Tas sa autumn, naglalagas yung mga dahon na dun. Sa autumn, naglalagas na yung mga dahon, yung mga puno nagiging kulay brown. Yun, mas malamig na yung panahon dito, naghahanda na yung nature sa winter. Sa winter na, ito na yung pinakamalamig. Patay na yung mga dahon dyan, tapos nag-hibernate na yung mga hayop. Tapos sa spring na ulit sila lalabas. Yung spring, creation ng Diyos yan. Sa earth, may cycle ang earth, taon-taon. Yung sineselebrate natin Passover, religious New Year, yan ay born again sa mundo, sa creation. Life cycle. Tumahan ang mundo sa summer, autumn, winter. May pinapakita ang Diyos. Ang born again ay tuloy-tuloy na process. Ano sabi ni Kristo sa halaman? Maliban siya ay bumagsak sa lupa at mamatay, nag-iisa lang siya. Pero kung bumagsak siya sa lupa at mamatay, magpaparami siya. So, itong pagpaparami, ito yung process ng born again. Si Kristo kasama dyan.
So, itong topic ng born again process. Nagsimula to sa tanong na si Cristo ba ay nag-born again? Kung maintindihan mo yung salitang born again, kaya sa creation eh. Si Cristo dadaan sa isang proseso, ang bride dadaan sa isang proseso, ang buong mundo dadaan sa isang proseso. Yung mga sa sanlibutan dadaan sa isang proseso. Kung sisimulan mo sa umpisa, from creation of the world hanggang ngayon, yan ay part ng isang process. Parang kanta, ever since the world began. So, meron talata yan. Matthew 24:22. There was a nation to that time. A time of trouble. Ito, Big Bang. Puro born again process yan. Yung prehistoric animal, may nangyari sa mundo. Puro born again yan. At hindi lang yan isang beses. Sa drawing lang dito, isang beses lang. May fall of angels. Then restoration. Pero yan ay part lang ng isang born again process. Pero yung lumang paliwanag ng mga Methodista, the gap theory. Ang mundo ay hindi lang thousands of years old. Ang mundo ay billions of years old. Dumaan sa process ng maraming renewal, maraming destruction, maraming recreation. Yung bagong, let us make my image, parang born again ng cycle yan sa image of God. It's a spirit, ng Diyos. Bago pa niya klinita mo, sa isip na niya. Of course, si Cristo yung nasa isip niya. Pero si Adan ba, nasa isip din niya. Part ng process. So, ito nagkaroon ng pagkahulog yung tao. Sa loob ng tao, meron ding born again. So, bawat mensahe, bawat kapanahonan, born again experience yan. Binigyan ng Diyos si Adan ng panibagong buhay. After that, Genesis 6. Kay Noah, binigyan sila ng panibagong buhay. Then, the Tower of Babel. Bawat, dito sa drama na nakasulat na Bible, bawat nangyayari, born again experience yan. Nung winasak ang Torre ni Babel. Nung tinawag si Abraham, dito sa mensahe natin, the word, sa Revelation, born again experience yan. Yung na-experience ni Abraham, para sa mensahe sa atin, yan ay isang renewal. Yung nakalaya sila sa Egypt, yan ay born again. Yan. May sinabi ba yung Bible dyan? 1 Corinthians 10, 1-4 yan, ano? They were all baptized in the cloud and in the sea. So, parang type ng Acts 2:38 yung pagtawid nila sa ilog na pula. Born again experience yun. Pero sabihin, type lang yun. Oo, type lahat yan. Lahat yan type. Lahat yan ay part ng pagiging born again experience. Ito, yung Israel. Yung nagkaroon ng bansang Israel, born again experience yan. Nahati ang Israel, born again. Nagkaroon ng pagsasauli sa loob na 70 weeks. Born again experience yan. Nung binigay ang 70 weeks, puro born again experience yan. So, ang purpose ng 70 weeks para renewal ng Israel yun. Pangako ng Diyos for the renewal yun. Tapos dumano tayo kay Cristo sa church ages. Dito kay Cristo sa church ages. Sa buhay ni Cristo, bawat aspeto, born again experience yan.
Galatians 4, 1 to 4. Nagsimula siya baby under tutors and governors. Then God sent the Spirit of His Son into our hearts. Sabi dun, 4:4, made under the law. So yung baby made under the law. Bawat pa-aspekto niyan, born again experience yan. Born again process yan. The child wax strong in spirit. Yung wax strong in indwelling become one. Pero meron yan temporary outdwelling na renewal. Yung wax strong in spirit, na anointingan yan. Pinapalakas ng Diyos. Bawat espiritu ng bata. Ngayon, habang nasusundan nyo to, isipin nyo dapat nyo training sa anak nyo. Dapat yung magulang yung nag-supervise sa inyo. So, yung mga anak ninyo, bawat lago niya, may araw na nag-decide siya mag-baptism. Nag-imerian siya. May proseso pa. Habang lumalago ko sa word, naboborn again ka kada revelation. Nare-renew ka. Yung renewal, rebirth din niya. Meron na iba na babackslide, di ba? Bumabalik. Part ng renewal yan. Dito sa church age. Bawat church age, parang born again experience yan. Sa loob ng each church age, merong nakakaranas ng renewal dyan, ng revival dyan. Fivefold ministry. Born again, symbolically, spiritually. Hindi mo na physical. May physical din sa dulo eh. May physical sa umpisa, may physical sa dulo. Pero sa gitna, spiritual, psychological. So, bawat church age, bawat progressive revelation, o bawat apostasy at restoration, puro born again experience yan. Puro born again process yan. Papakita natin yung colossal time clock. Punta tayo sa dulo ng panahon. Hindi na tayo mag-revelation. Mangyari sa Israel. Itong katapusan ng 70 weeks, may born again process yan sa Israel. Itong mangyari sa Israel, may nangyari sa mundo ng millennium. Born again process yan. Pero mundo naman. May kasamang tao. Dito tayo sa dulo ng eternal age. Dito sa dulo ng panahon, meron tong yung new heaven, new earth. Yung mangyaring new heaven, new earth, parerekomay. Yung new, passed away. The heaven and the old earth is passed away. Parerekomay. Ganon din ang verse na word na ginamit na all things are passed away. You are a new man. All things are passed away. All things become new. Ginamit din sa believer. You're created in Christ. Colossians 3:10. So, created in one, to be renewed in knowledge. Yung knowledge pala nakakaborn again. After the image of Him that created Him. Colossal time clock ng time. Ito kasi, ang tinitingnan natin yung heaven, yung earth, eternal age. Ito ay parang dinitalye natin yung human creation week. Nakita nyo, from the Big Bang hanggang sa panahon natin, may linear time. Itong linear time, yung human creation week, 7,000 years lang yun. Pero yung mula Big Bang, sabi nila it's 13 billion years. Papaunawa natin itong colossal time clock. Sa lawak ng creation ng Diyos, yung pagkahulog ng tao, at yung creation ni Adan, 7,000 years lang. Ang liit, no? So, sa loob ng creation ng Diyos, andun ang pagkahulog, andun ang pagliligtas, pagsasauli,
pag-perfection. Bahagi ng logos ng Diyos, mahulog na yung tao. Kasi pagkahulog ng tao, part ng perfect creation of God. Beyond time. Dito nga sa Human Creation Week, yung church age nasa 5th day and 6th day lang. Parang ganyan din sa colossal time clock. Singit lang yung tao. So yung process ng mahulog, ma-restore at ma-perfect, part ng creation yan. So ang born again process ay part ng creation yan. Si Cristo part yan. Tayo part yan. Ng buong universe part yan. At create ng Diyos yan sa nature. Kaya may spring season, may fall season. Yung tinatalakay natin, born again Christian, yung kapanganakan sa laman at kapanganakan sa spirito. Alam na natin na lahat yan recreation, lahat yan may pagbabago, may process. Pwede bang tumbukin mo na lang sa tao para mas malinaw ba na So, ito na yung tumbok. Yung turo ng iba, makitid lang ang born again. Para tumanggap ka lang kay Kristo Jesus. Yung iba nga tinatamad. Anong implication sa atin? Ano yung relevance? yung Ito yung relevance. 1 Corinthians 13:11, pwede bang ano mo rin yan? Yung 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spake as a child. I walk as a child, But when I became a man, I put away childish things. Spiritual grow yan, di ba? So, we see through the glass darkly, but then face to face. Spiritual grow yan, di ba? Ibig sabihin, bawat isang proseso, part ng born again. Ang katawan natin na born again araw-araw, alam niyo ba yun? I die daily. Tama, Hindi lang tama. I die daily. Physical ito. Parang immortal jellyfish. Awig ka immortal jellyfish. Ang katawan natin, nagpapalit yan. Sabi nga, Misteriano, ang katawan mo ngayon, ang katawan mo ngayon, hindi yan pareho ng katawan mo nung nakaraang taon. Kasi pinalitan ng cells mo. Lagi kang pinapalitan ng cells. May namamatay. May pinapanganak muli. So yung mukha natin, mukha ni Jerry, mukha ni Raleigh, mukha ito, iba na yung cells na yan. Mukha lang ganyan. Akala mo yung pa rin yun. Pero pinalitan ng cells ng katawan mo. Hindi lang natin napansin. Katulad ng immortal jellyfish at yung spring season, nagre-renew, nauulit, nagre-recreate yung katawan natin. Yung literal na salitang born again, natutupad sa atin. Physical yan, ha? Iba pa yung spiritual na I die daily. That you need to be renewed. O anong implication yan sa buhay natin? Yung mga nagtuturo na sandali lang ang born again, at ni si Cristo hindi na born again, hindi mo nakita yung malaking plano ng Diyos. May malaking plano ng Diyos kay Cristo. Ephesians 3:10. May malaking plano ang Diyos sa atin. May malaking plano ang Diyos sa sanlibutan. Lahat ay isang part ng renewal. So yung fall ay isang part lang ng renewal. Kung si Kristo dumaan din dyan. Di ba? Bakit ang kamatayan ni Kristo nasa spring? You have to die to be born again. You have to die in yourself. Kasama na yung laman natin, attitude natin, yung pag-judge natin sa sarili natin. Kailangan i-surrender natin yung sarili natin yung laman, desisyon, sa Diyos, kay Kristo. Yan ay part ng process ng pagiging born again. Kasi minsan matigas ang ulo natin.
So, kung may proseso yan, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Pwede mo i-portion yung sarili mo. Yung iba, pwede, naabot talaga. May tumatalikod talaga. O nakaplano, pero may decision ka pa rin. Ang decision natin, kasama the process. Kasi he that overcomes will I grant to sit with me in my Father's throne. Sa atin, di ba, may process kasama yung desisyon natin. Pero bakit doon sa Ezekiel 36 ba yun na bibigyan sila ng bagong puso? Pero bakit doon sa mga Hudyo, sa Ezekiel 36, bibigyan sila ng bagong puso? Parang, paano na? Parang, iba sa atin, iba sa sa kanila, sa pagiging born again. Lahat may process ng born again. Kahit sila, kung binigyan sila ng bagong puso, part yan ng process. Tayo rin binibigyan ng bagong puso. So, patunay lang yan, lahat dadaan sa same process. Siyempre, yung process niyo malawak. Iba-ibang aspeto. So, hindi mo pwedeng ikulong pang Hudyo lang yan, pang Kristiyano lang yan. At hindi mo rin pwedeng ikulong sandali lang ang born again. Tinanggap mo lang si Kristo, bukang bibig sa isip mo. Yan ay lifelong decision yan. Lifelong commitment yan. Lifelong struggle yan. Akala mo kasi wala kang struggle, wala kang gagawin. Meron kang gagawin. Maraming sinabi si Kristo niyan. Tamaan yung eternal security na paksa. Predestination, justification, o yung sanctification. Pag sinabing born again, hindi ka naman na born again ng matanda na eh. Pero may puso ka pa rin. Ibig sabihin, kahit bata ka, may puso ka. Pero yung process sa'yo, hindi naman na born again na yung stature niya matanda na talaga eh. Pero ang tinutukoy doon sa born again, pinanganak ka talaga. Na may puso na bibigyan ka ng bagong puso. Bibigyan ka ng bagong diwa. Kumbaga mari-revert ka. Yung seed na sa'yo, So, unti-unti parang halaman eh. Tumutubo, lumalaki. So, kung makita natin yung lawak, dito dapat makontento. Kung meron tayong discipleship, ito na yung struggle. Pag meron tayong PPA, tayo mag-relax, magkontento. Kasi, kahit nga sa pag-aaral at pagtatrabaho, lahat tayo gusto yumaman, gusto mag-improve ang buhay eh. Panlupa yan ha. Yung iba gusto mag-aaral para lumamang nalalaman. Sa spiritual, meron, maliban maging matured berean ka, huwag ka mag-relax. Kahit yung matured berean, nag-grow pa yan. Pero dahil medyo graduate, malakas siya. Yung mahina, kailangan ng alalay. So, yan yung kalaban natin ngayon. Nare-relax tayo. Kontento na tayo. Para ba ang tumanggap ka lang, nominally. Kung may struggle sa lupa, sa physical, masigit sa spiritual. So, pakitid ang daan. Yung salitang regeneration pala. Ano ibig sabihin ng regeneration? Yung self natin magbo-born again. Paglago sa Diyos yan. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kami na pinagkaloob mo sa bawat siya nandito, sa mga kapatiran na nandito, Panginoon, kaya po siya magbertas at maggabay, Panginoon, na upang pagana po namin, Panginoon, yung bawat napahinggan namin sa araw. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga instruction binigay sa amin. Yung mga pangangailangan namin, Panginoon, alam ko po na
binibigay niyo po yung Panginoon. Pero ngayon, dito kami Panginoon. Pangangailangan namin spiritual na napapanahon Panginoon sa bawat pamilya. Lord, ito po ang masabi na lang. Magkaroon kayo ng hunger, ang pag-asa nyo patunayan lahat ng bagay. Doon kayo born again. Kung tunay kang born again, kailangan meron kayong intriga sa puso. Meron kayong intriga sa Word of God. Pag wala kayong intriga sa puso mo sa Word of God, hindi mo talaga tinanggap si Kristo. Tinanggap mo lang, bukang bibig lang, nominal member ka lang. Ang tunay na born again, nag-depend ka from ignorance. Naintriga ka sa bawat paksa ng Bible. Lalo na yung mahalagang paksa, ito'y tungkol sa kaligtasan. Hindi nyo alam ang turo ng Eden, hindi nyo alam ang turo ng Iyen. Ini-ignore nyo sila, barkadahan lang tayo sa church. Oh, kinigising ko kayo. Para kayo maging tunay na born again, kailangan yung salita ng Diyos patotohanan. Life and death na gusto nyong malaman, hindi baliwala, okay lang. Hindi masigit pa yan sa automatic nyo, higit pa yan sa hanap buhay nyo. Yan ang tunay na born again. Ang tunay na born again, nag-repent ka from ignorance. Naintriga ka sa bawat paksa ng Bible. Lalo na yung mahalagang paksa, ito'y tungkol sa kaligtasan. Hindi nyo alam ang turo ng Agay, hindi nyo alam ang turo ng Eve. Ini-ignore nyo sila, barkadahan lang tayo sa church. Oh, kinigising ko kayo. Ang tunay